Speaking of 5 minutes, si JP ang support ngayon, nag-rotate sila. Si Hades ang lumapag ngayon to their final hero habang si JP ang magiging support as of now. Si Kiera dito, kalahati yung buhay, nagsuntukan sila ni Kirosh dito. Tatandaan mo, habang sinasapak-sapak mo yung back siya, naninigas, hindi naninigas, tumitigas. Tumitigas siya. Pwede naman naninigas kasi pag tumigas yun, naninigas ka talaga, diba? Tumitigas lang, kumukunat ng pinakamaganda. Alright, tama yan. Delaying that siege minion sa likod, somehow para mas magandang movement dito ng si Grid, pa-flicker na lang sabi niya, okay lang, meron naman ako pampababa ng cooldown. So sige, gamitin na natin. Bahala sila dyan. Alright, pumipwesto na dito. Godiva and the rest of the gang. The hatak is real. Eto na, there's a throne na nangyari dito. There's a setup as well. The Payong Kapatid. Binigyan nila na isang maigi. They're trying to burst kung kaya ba i-penetrate ang defense ng isang Tigreal. Not enough as of now. It's too early para maka-pick off. Very cute and Hades nandito sa may taas. They're really trying to pressure etong si Yi Sun-shin. But you know what? Sabi ni Hades dito, Raptor Machete muna tayo. And there is going to be a pause. Oo, sabi. Para yung Raptor mo dyan, pare. I-pause na muna natin to. Okay. Still waiting. Mukhang may nangyari lang kakaiba. Okay, pag-usapan natin dito yung drafting parehas tahimik. Sino ba ang mas lamang sa early game dito, parang Batters? Alam mo, clearly, kasi ang kailangan mong pansinin dito is kung paano yung lane configuration and yung lane matchups. I think, in a way, upper hand na makukuha mo talaga dito is yung side ng Aura PH. Kasi, kumbaga, walang adjustment na ginawa eh. Yung Eudora, ramdam ko talaga yung Eudora, deny pick yun. Kinuha lang nila na may Jawhead sila, wag natin bigyan ni Eudora. Kasi tatandaan natin yung Genflix Airwolf. Kahapon, Taga-Indonesia din yun. Sila din yung gumawa nun dun sa sa Omega. Sa Omega. So, napanood na nila. Sabi na, napanood na namin to. Hindi namin bibigay. Yung Bato Kidlat. Yung Bato Kidlat formation, wala nang gisingan yun eh. Yun yung tinatawag na, bato-bato pick. Kasi pick off ka eh. Bato-bato pick, tama. Automatic, pag ikaw napili, pag bato sa'yo, pick off ka. Tama talaga yan. Pero alam mo, who knows? Kasi Kagura pa rin naman yung nakuha. So, ibig sabihin, mataas yung chance na laging may burst down dito. Kailangan mo kasi talaga bantayan si JP dito eh. Kaya si JP, familiar siya sa mga ganitong setup. Yung mga Kagura. Familiar siya sa mga ganyan. Yung Harit niya kanina, nakita mo naman, binan na. Ayaw na. Pero we are going back into the game. Hades dito. Raptor Machete, Ma'am Spaghetti. Na guys, may rotation na naman mangyayari. Mas mabilis ang kilos dito ng Aura Indonesia. Look at the Hades. Kino-contest nila dito ang pag-rotate ng Indonesia onto their top lane. Medyo tahimik lang ang kupunan ng ng kupunan nila dito. Looking good ang position dito ni Grid as well as the JP. Tingnan natin kung may reverse sila. Trying to test yung damage ni JP against this high. Hindi rin talaga kasi magpapatalo si Benny Cutie sa lane niya eh. Kung mapapansin mo din, si JP din dito. ML. Ikot ng payong. Ang hirap hulihin. And speaking of huli, Kera, combination with a Mountain Shocker. Tinitignan nila yung positioning dito ng Aura PH. Mukhang lalaban ata. And Pulado, muntikan na naman. Ang hirap hulihin talaga ng isang Kagura pagdating sa mga ganyang position. We are seeing right now, eto si Hades, nagpa-farm lang. Sabi niya, kunin ko lang to pengi lang ng onte Minsan lang naman eh. Raptor Machete na siya dito. 3 minutes into the game. Mainit ang laban. At Turtle is now up as well. Hades dito, kukunin niya na yung kanyang purple para kahit papano ay handa sila kung kukuha man ng Aura ID ng Turtle. Medyo tahimik walang pagganting sticker. Walang pagganti. ni Grid. And there's a rotation na against Kera. This is a triple hero rotation. Tinatluhan din nila. Sabi, sige, tatatluhan nyo kami. Tatatluhan din namin kayong problema kasi dyan. Nakakatakot
implosion na maaaring mailapag dito ni Godiva. Once kasi nailapag yan medyo delicates agad. Oo. And sama magkakaroon ng enough time to take those heroes na nandun mismo sa loob. Very aggressive move coming from Grid. They're trying to catch dito ang turtle. Naku po, si JP naipit dito ng Dragon. Look at the flame shot para mailayo habang nasa harapan naman dito. Grabe yung ano! Grabe! Oh! Kala ko makakatakas pa with the movement ng double kill pa. Tinamaan dito. There's a jump. Sumagot. May substitution na naman paring Butters. Oo, nakita mo naman dito si Kera. Nakita mo, tinalo na niya, minarkahan niya yung lupa. Triple kill pa nga dito si Kilowash. Grabe naman talaga. Ito na, lalabas na. Lalabas na yung 5 minutes item. Anong 5 minutes item mo? Hindi ka mag-blade up, hindi ka mag-BOD dito eh. Oh, feeling ko. Anong item? Walang BOD yan. Sky, Oh, Sky Guardian helmet. Oh, Sky Guardian. Sabi ko dito. Tignan natin kung dadagdagan yung gulong niya dito. Umiikot lang. Si Killers just a quick 100% of kill goes sa kamay mismo ni Kilowash. Binigla sila ng isang paandar. Pininahan sila eh. Pininahan, tama ka dun. Pag bumebengko. Nabebengkohan sila ng gulong. 'Di ba? Yun ang masama dun sa position. And the moment ng pag-drive dito ni Kilowash na open up dito yung pagtalo niya sa YSS kay High. Pero alam mo, okay lang din naman eh kasi hindi rin naman ganun kasama yung nangyari sa Aura ID. Kumbaga, lumaban naman sila eh. It's just that meron talagang kinulang lang ng damage. Clock of Destiny nakuha na ni JP. This is going to be a very interesting fight kasi nag-scale up din si JP. Tingnan natin kung ano yung max potential dito ni JP kasi ramdam ko yung Harit naabot niya talaga yung max potential. Etong Kagura, medyo iniisip ko pa kung kaya niya bang i-burst down na lang yung mga tao dito yung Eudora eh. Kasi alam mo, complex yung relationship nila ng Eudora eh. Kapag hindi na burst down ni JP agad-agad yung Eudora, siya yung mababurst down. Tama ka dyan. Speaking of burst, another big rotation ang pinapakita dito. Look at Grid, the positioning of Grid. Pinapakita niya yung potential danger na pwedeng pagsagot ng Aura Indonesia right after minadali na ng turret dito. Bumibelo si Kilowash onto the backlines. Look at that! May pagsalo dito kay High and the Dragon Kera looking good sa kanyang position. Naipit si High dito. May pag-pin down against Grid and nakuha nila dito si Grid but they were able to take down ba? Oo, nakuha nila dito si High. That's a good exchange lamang po. Ang Aura PH na ganito bakbakan and automatically quick turtle ang sagot right after ma-pick off ang core funnel dito ng Aura Indonesia. That was good target, sabihin na lang natin, target locate, yung pag-locate nila ng target nila, that was great on their side. Na-identify nila, hindi pala target identification yung sasabihin ko, threat assessment. Kung papansinin mo si High, at that point on, kasi ang pinaglalaban yung turtle eh. So, sino kukunin mo? Yung may retribution. So, the moment na napatay mo yung may retribution, ang gagawin mo, pupunta ka agad sa turtle. So, hindi sila nagsayang ng oras. Kumbaga, hindi na nila sinubukan to make down pa. Ang nasa isip ng Aura PH dito, objective. Pagka-clash. May pagkakaiba yon. So, ibig sabihin, nung natanggal ko yung retribution ng kabila, naging automatic, ang nasa isip ko na, wala na silang turtle na. Hindi na dapat tayo maghagad ng mas mataas pa doon. Wala nang steal. Wala nang steal na pwedeng maganap. Oo. Napakaganda ng explanation doon ni Paring Butters. Guys, score natin lamang ang Aura PH. Looking bad para sa Aura Indonesia. May tumunog pa. Ito, Grid. Snipe dito, giving information saan pa nakaposisyon dito ang Aura Indonesia. Minamarkahan na nila si High. Yung pag-dive ng tatlong hero against High, no? Iba yung luck or the strategy na sinasagot din ng Aura PH. Talagang pag sinabi nila, i-pick off natin, rekta, etong si High, talagang gagawin the rest of the gang ng Aura PH. Godiva and the others, they're really trying to make the most out of whatever it is na pinapaset up sa kanila dito ng Aura PH. Pero kasi, kailangan mo talaga pigilan yung mga ganitong pag-push eh. Yung mga casual na nagpo-push lang, yung mga push na hindi pinaglalaban yung torre. Speaking of push na pinaglalaban dito, there's a jump, there's a 4 ang pumasok. Napakaganda na injector dito.
Godiva. Oh! There's a shotgun. Will miss that flame shot. Hindi tumama, though it's enough para pauwiin ang isang tanky hero. Now, moving forward, kulang sa bilang etong Aura Indonesia. We're able to take down the turret. Counter-initiate, counter-go kay Kabuki. Medyo sinasama siya dito. Hindi ka, tatalon muna ang kanilang Alice. And now, disengaging si JP and the rest of the gang. Trying to delay things up. Masyado ka atang malalim si Mr. Yuzong with the Tempest Blades. Kumapit na dito sa isa. Medyo nasusustain niya ang sarili niya dito. Habang si Kabuki, pulado, si Hades ay nakaligtas. Okay, so unti-unting napipili na dito ng Aura PH. Unti-unti napipili na ng Aura ID etong mga laban na kukunin nila. Kung ganun yung mga laban nila dito, hindi sila mag-iisip ng mga trade, and that is a step in the right direction if they want to fight. Pero Benny Cutie dito pumasok na. Ito yung mga gusto ni Benny, yung mga si Hai mag-isa, tapos papasok lang siya, tapos si Godiva ang next target. Speaking of that, next target nga, tinamaan na dito si Benny Cutie na micronism. Pero pagka ganun kasi yung laban mo, parang gusto mo talagang maka-takedown lang ng isa eh. Oo. Kumbaga trade lang. Ang gagawin niya kasi doon, tatanggalin niya sana si Hai. Oo. Kasi pagka natanggal niya si Hai, walang retribution, wala ding Lord. Tama. Tsaka lamang siya doon. Lamang sila talaga doon. That's a core hero eh. Na pick off niya another time na naman yon para sa Aura PH to get or to set up a good Lord dito. Now, reset ang dalawang kupunan na to. Kailangan nila dito si Van Strong medyo ipin down nila. No? Dapat nasa radar nila to lagi. Ito yung nakakalusot eh. Which nagpapahirap sa kanila. Bakit? May crowd control. Meron ding burst na naibibigay to. Pagbato niya, okay na siya eh. Diba? Hindi naman yun normal sa'yo maghapon eh. Ang gagawin niya, ibabato lang niya yung mga skills niya. As long as ma-maximize yung damage niya and mamatay siya, okay lang. Kung mabuhay, okay lang din. Pwede pa siyang gumamit ng mga ibang skills. Pero ang daming mga pwedeng approach kasi dito for both teams, prof eh. Oo. Hindi basta kasi yung hindi basta kasi yung idea dito na kung ano lang yung naiisip mo, yun lang talaga eh. Kumbaga, adapt and conquer kasi to eh. Oh, speaking of adapt, look at that Benny Cutie, naipit dito. At makakaligtas pa ba? That's a good job! Galing kay Kabuki! Plus the Dragon, si Kiluwas. Inaabutan niya na dito. Tinatakbo pa harap. JP doing a great job. Umi-slide in, slide out dito. Mainit ang si Kera kay JP. Hinahabol and Grid will fall. 3-man down for the side of Aura PH. Aura Indonesia bumabalik sa kanilang galawan. Kailangan nila dito bantayan yung mga setup nilang ganun. Kumbaga gusto lang talaga nila kunin yung Eudora eh. Kaso ang problema kung hindi mo magagawa ng malinis, might as well wag na lang. Kasi masyadong punishing yung kit ng Eudora para sa mga nagda-dive eh. Tama. Gusto ko yung idea mong gano'n, no? Ang problema, nakakakuha na sila dito ng momentum. Oo. Yung mga audition na or paisa-isang pick-off, tapos nagkakaroon ng mga extended team fight, pasama ng pasama yung nagiging situation dito ng Aura PH. Lalo't up pa ang Lord. Up pa tong Lord na to. Ngayon, para magkaintindihan lang na hindi pa naman talaga nasa side ng Aura ID yung lamang. It's just that sabihin na natin yung Aura PH, yung Aura, specific pala tayo dito, nagda-dive sila sa mga places na hindi dapat sila mahuli. Itatandaan mo, hindi mo pwede kasi gawin yun pag may Eudora. Pag may Eudora, isang lightning arrow lang dun sa isang tao, may isang maiiwan na sa inyo agad. And usually, kung papasinin mo, yung habol potential kasi talaga nung Aura ID yung nakakatakot. May Yuzhong ka. Meron kang mga heroes talaga na kapag habol talaga ang gagawin. Kailangan ayusin nila yung distribution ng hero dito. Mas nakakakuha. Maganda to para sa team Aura Indonesia. Nakakuha sila ulit ng kumpiyansa. Kung paano sila pumalag, building their momentum sa ganitong situation really will help them para makakuha ng Game 3 against Aura PH. Pero they are living within one more game, kumbaga. This is two best of ones ang kailangan nila ipanalo dito. Kapag nanalo sila sa isa, they can move to the other best of one. Kailangan pa nila ipanalo yun uli para sila yung makapag-advance. Ganun talaga kapag
ganun talaga kapag ka natalo ka ng game number 1. Pero alam mo yon, Aura ID ngayon, kung papansinin mo naman sila, kung papansinin mo sila, Prof, wala silang kakaba-kaba. Maganda yung laro nila and hindi pa clouded yung kanilang decision making. Palag pa rin. Palag pa rin. Okay, here we go. Para sa ating pag-resume again, 1-0 for the side of Aura PH getting their momentum. Look at that, the positioning of Baksha or Kilowash. Nandito agad siya. Sabi niya, alam ko dito pupunta. May flame shot na nakaabang pero na Mountain Shocker to reveal the position. This is not an enhanced lord. Those in-announce. Pero kasi na-start nila before 12 minutes. Para maging evolve talaga siya o para ma-enhance siya, kailangan i-reset mo. Exactly. Uy, pwede sila pumasok doon ha. Ganda ng damage output kay Kera. Nag-play safe lang sila. Oo. Nag-play safe sila. Ngayon ang next question dito is paano magiging sagot kaya ng Aura PH dito sa ganitong sitwasyon. Again guys, eto enhanced lord man siya pero I don't think na mag-i-skill to. Hindi mag-i-skill to. Kasi na-start na eh. Kailangan i-reset to. Kailangan i-reset. Tinaw nyo guys, at natin kung mag-i-skill. Ayan, palo lang. Palo lang yan. Hindi mag-i-skill yan. Visual lang yung nagbago sa kanya. Pero kapag ka yung 12-minute lord, hindi mo ni-reset, sabihin, pinalo mo siya, iniwan mo siya 1 per HP. Pag 12 minutes at sinabi doon, lord has been enhanced, ang mangyayari doon, usually, is sabihin na natin is, yung kulay lang sa mapa. Yung kulay lang sa mapa, pero wala talaga nagbago. Uy, na-implosion si Hades. Speaking of implosion, look at that. Plus the lightning. Yan ang sinasabi natin. Kailangan mag-ingat dito si Hades. I don't know. Bakit siya naandoon? Hindi ka makaka-pick off ng isang mabilis, not knowing kung nasa ng position dito ni Van Strong. Si Godiva dito, kailangan din bantayan kung saan siya pumipwesto. Kumbaga, kapag ka nasa harapan niya lagi si Creed, di siya ibabato ni Creed papunta sa kampi. Tama ka nga dyan eh. Pagka binato niya sa kampi niya, tapos nasa gitna ng apot yan, implosion lahat yan. Medyo sasamain talaga siya. Sasamain. Oo. Ito na yung nagiging problema ng Aura PH na pa isa-isa moment. Ang kailangan siguro talaga is ang sumalubong or sumapo dun sa wave ng mga heroes dito, not Hades, but the rest of the gang. Diba? Ang gagawin niya dito, guys, ito yung pinakamagandang position is etong si Hades, using that link, lumiko siya sa kabilang direction. Speaking of liko, look at that grid pinning down Van Strong habang sa backlines na hati ang kanilang clash. Grid na iwan at mukha nga dito mahuli taya. Grid will fall down. That's a grid move. Gusto niya talaga gumawa ng isang play dito na flicker, joid, ejector, tapos pick off. Kaso ang problema, ang bilis din ng kamay ni Van Strong. Tama. May pangidlat. Oo, nung palapit na siya, na-stun siya eh. Sabi niya dito, paglalabas to eh. Feeling ko alam din nila yung style eh. Binibait nila right after that, counter go. Ang ginagawa dito ng Aura Indonesia. Now, pantay na ang kanilang mga tore dito sa mid. They need to defend this one and the Hades as well. Kailangan niya mas maging triple ingat. Ayun, look at that to. Yung pakidlat na sobrang saglit na ganun, pag ikaw nahulog sa pader at nakakuryente ka, delicates ka dyan. Tapilok. Oo, matatapilok ka. Ito na, very aggressive. Ito na ata ang hinihintay dito ng Aura PH moving forward. Nakuha nila. Naku po, killing spree. High onto the backlines. Pinoprotektahan siya dito. The rest of the gang, Kilowash will fall sa kamay mismo. Habang sagot naman, JP, may pagbato. Pero mali. Oh! Tingnan natin kung makakaligtas pa nga dito. Tumatalon-talon. And I think makakaligtas pa ang kanilang Kagura. Kaya ba nilang depensahan to knowing na buhay ang 5 miyembro dito ng Aura Indonesia habang gumagawa dito ng pangarap or pagkat etong si Hades sa gitna. And Hades dito, andito siya sa may bottom lane. Tingnan natin kung papauwiin ba ang Aura ID dito. Meron ng Esmeralda na nandun, so ang gagawin na lang dito ni Hades is mag-cut ng waves. Hindi na lang siya papahuli, cut niya na lang yung waves, iwan siya ng isa, okay na yun. Kasi yun na naman talaga yung pinakamagagawa nila ngayon eh. Kung hindi sila nagtatry na mag-steal ng Lord, nag-shove sila pabalik ng waves. Eto na guys, bumibelo na naman ng Aura PH. The discipline for the side of Aura Indonesia, lumalabas na rin. And talo after talo nangyari sa mga gustong clash dito ng Aura PH. And pitas after pitas din eh. Oo, pitas after pitas ang ginagawa dito. Positioning dito.
ang Aura Indonesia. Looking good. Van Strong, no? Napakaganda ng galawan niya. To make sure to stop yung upcoming clash or yung pick-off na gagawin sana ng Aura PH. That Van Strong, kailangan mamatahan nila. Though, ang problema dyan, gusto nilang gawin, ang problema, hindi nila alam. Nasa ba si Van Strong? And later on, pag na-reveal yung position nila, look at that, they know the position ng Aura PH. Hindi nila alam kung nasan si Van Strong. If ever go, tinan mo yung position doon, inaabangan nila dumating. Yung link dito, automatically, ipipick off nila to. And, na nga sinasabi ko, look at the burst! Kita mo, sumilip lang si Hades dito habang yung Dragon, hinahanap automatically. Etong si Hades, out na muna dito siya sa clash. Wala munang sagot. Ang Aura PH, Killwash, medyo na-slow things down siya dito. Uy! Delegates mga others sa jump, they want really bad. Etong si Killwash, habang makakapag-counter go ba? Etong si Grid nakakuha na dito ni High and Godiva. Hindi na enough yung damage. Dinaabangan nila dito. There's a lot of damage, Oh my pero hindi goodness. nila kaya i-take ito. And Benny Cutie going in, and nakuha na rin dito si Benny Cutie. Micronated. Hindi enough yung damage ni Hades. Wala siyang ma-burst down dito. Sinubukan niyang i-take down yung Esmeralda, pero Esmeralda tinawanan lang siya. Tapos ngayon, eto na. The Lord is going to the side of Aura ID. Killwash na dito sa may area. Tingnan natin kung may steal na mangyayari. Wala. Wala talagang hindi talaga kaya. And ang ginawa dito ata ulit ni Hades, sumubok siya sa Esme. Pero pinauwi siya ng Esme. Oo. Sinubukan niya ulit one-on-one sa baba. Sabi niya, nang humiwalay ka, susubukan ko. Hindi pero maganda. Hindi maganda start ni Hades. Hindi maganda start ni Hades. Actually, this is quite uncharacteristic na 0-2-5. Kumbaga, yung in-expect pa natin na hero na talagang highly contested, siya pa yung nasa shutdown ngayon. Ang problema dito, etong Lord, may skill na to, guys. Okay, though hindi naman siya umi-skill doon sa last, no? Sa last na Torre. May skill. Umi-skill siya. May chance. Oo, may chance. Pero alam ko kasi may cooldown yun. So, hindi siya... Sunod-sunod. Pero ito, huwag nila palapitin. Hindi na talaga kailangan palapitin. Look at that implosion dito! Sa 4 na miyembro, 3! Naku po! Nabigla dito ang Aura PH, and I think this is a very clear win for the side ng Aura Indonesia para ipanalo tong game number 2. Okay. Dire-diretso lang sa abante. Wala na pong liliko. Wala nang batang pasaway dito. And Godiva and the rest of the gang doing great. Moving forward, down to 50%. We are going to game number 3. And that is going to be a great game for the side of Aura Fire. And we are gonna go the distance. No easy basket. 1-1 na naman tayo dito. Aura PH, Aura ID, we are back to a best of 1. Whew! Grabe. Nag 1-1 pa po. Aura PH versus Aura Indo. Mukhang yung civil war talaga. Ibang bilangan, no? Oo. Iba yung galawan. Iba yung setup. Iba yung nahanap na timpla ng Aura ID doon. Grabe si Godiva doon, pre. Implosion God. Nakaramdam ng isang maigi. Isa siyang vacuum cleaner. Binacuum niya lahat. Tama. Binacuum niya. Delegates ang Aura PH. Both teams match point para sa susunod. Ang ganda ng ng mga pick dito ng Aura Indonesia. Nakuha nila yung sagot, no? Sa isang link na highly contested hero. Ang sinagot lang nila dito is the stand. Nakita mo yung pagsilip lang, actually hindi nga nahulog eh. Hindi nahulog siling doon. Sumilip lang siya. Ng saglit. Alam mo naman si Hades, di ba? May pagsilip eh. Pagsilip niya, kinidlatan siya sa mukha kinidlatan siya. Kumbaga, siya, nagulat at nanginig. Nanginig siya. Kumbaga, and hindi mo din masasabi na kaya hindi mo din masabi na mali yung ginagawa ni Hades eh. Actually, tama yung ginagawa ni Hades. Ang problema kasi, may pang-check. Tama. May Eudora. So, ibig sabihin, kahit gustuin man ni Hades na gawin yung mga tamang bagay, pero pag alam mong nandun yung Eudora at mababurst down ka lang dahil gusto niya, wala na. Tama. Tsaka yung yung pagtatry niya na i-pick off yung mga hero, like for example, yung Esmeralda, no? Pinakaramdaman niya yung damage, it's not enough para i-take down ang isang Esmeralda. Nakita natin yung level
ng pagkakaiba ng mga yung dalawang hero na to. Later on, hindi na nakabuelo ang isang Ling. Yeah. Doon ang lakas ng start ng Aura PH. A lot of things happened and clearly, Aura, PH, and ID know each other very well. And pinakita nila dito, yung mga Civil War natin na Game 3. I wouldn't have this any other way. Let's see kung ano pa mangyayari sa Game number 3. Back to square one na naman ang dalawang koponan nito, no? It's ang hirap eh. Sabihin natin kasi hindi naman walang adjustment na nangyari sa dalawang koponan. They just really played better. The draft same like equal. Ito wala namang pamig. Though yung Eudora medyo pamigla pero hindi ganun kaya like yung effect na usually, 'di ba? Pero now nakita natin yung perwisyon na dinudulot ng isang Eudora against a Ling user. Pero may iba pa atang sasabihin si Wolf. Tignan natin ngayon kung meron siyang mga babanggitin ng mga bagay. I-explain natin yan. Ni Wolf later on. Alam mo, si Wolf mainit ngayon eh. Kumbaga, masaya eh. Nakita mo ba yung picture niya na tumalon siya na parang bagong taon? Sabi ko nga, wala pang bagong taon pero tumatalon na si Wolf. Speaking of talon, andyan na ba si Wolf, ang ating analyst? Andyan na daw. Pasa na natin. Kay Wolf. Yan, dito naman ako, di naman ako umalis, Prof. Ben Butters. At I know that the fans of the Philippines, alam na sa Civil War, back-to-back Civil War nangyari. Siyempre naman, kahit sinong Pilipino ay magsiselebrate, di ba? Kahit sino na Pilipino or Indonesian ay magsiselebrate kung nanalo ang team nila. For now, nakahinga ng kaunti ang Team Indonesia, not only because of the victory, but also on how kung ano yung way ng pagkapanalo ng Aura Indonesia. My name is Wolf, your analyst. Pag-usapan natin ang game number 2. Honestly, etong game na to, hindi natin masyadong ibibigay para sa Aura Indonesia. In fact, parang papapating ka, parang bitin. Bakit ka nag-YSS? What is it? The Eudora na pinili agad. Hinayaan nila yung Ling coming up from the side of Aura PH. Na alam natin na signature dito sa team na to. Pero syempre, iba na yung mga players. Iba na rin yung mga roles nila. Let's talk about the draft. Bakit nag-make sense ang Eudora laban sa Ling? Alam na agad ng kalaban ng alam na agad ng Aura Indonesia yung lanes ng kalaban nila. Alam nila na may Ling. Kasi Ling ay yata na lang ang natatanging core na hindi talaga pwede sa side lanes. Kailangan talaga kumuha ng Retribution. Kailangan talaga makakuha ng Raptor Machete at kailangan makakuha ng buffs. Ngayon yung Aura Indonesia, sabi nila, pwede itong Eudora. Kasi yung Eudora, almost instant yung kanyang arrow, electric arrow, which is a stun na pwede niyang gamitin kahit nasa malayo siya. Nakita mo naman dun sa pinakahuling, yung latest na pagkamatay ni Hades or ni Hades bilang isang Ling, nakidlatan agad siya nitong si Eudora. Syempre, high on the season chain. Ito naman sabi kong MVP nitong match na to. Bihira tayo makakita ng malupit na Yi Sun-shin player. I mean, obviously si Wise nandyan. But kakaiba ang kanyang pagkagamit. Only dying twice despite Aura PH having a good dive composition. Ano ibig sabihin ng dive composition? Meron silang Alice, meron silang Baksha, meron silang Kagura, even Joy, tsaka Ling. Kung iisipin, pwede nilang puntahan kung nasaan si Yi Sun-shin. But Aura Indonesia, nakita natin mula kay Hai na hindi siya basta-basta nagpahuli. Siguro dahil din naman to dun sa tank at sa support ng Aura Indonesia. From the Tigreal as well as the Eudora, laging silang nasa harap nito.